Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano gawing mas professional at mas presentable ang inyong Microsoft PowerPoint presentation gamit ang slide bubble icons kagaya ng inyong makikita sa screen. Kung mapapansin ninyo ay pinipindot-pindot ko lamang ang mga icons na para bang ako ay nasa iisang page lamang. Ngunit sa totoo niyan ay gumamit po ako ng ilang mga slides upang mabuo ang Microsoft PowerPoint presentation na ito. At ang mas maganda pa dyan kapag ikaw ay gagamit ng iPad o tablet, talaga namang napakagandang tingnan ang inyong Microsoft PowerPoint presentation sa inyong mga tagapanood o tagapakinig. At kung gusto mong malaman kung paano gawing mas professional at mas presentable ang inyong Microsoft PowerPoint presentation kagaya nito, panoorin mo lamang ang video tutorial na ito. At kung bago ka sa aking YouTube channel, inaanyayahan po kitang isubscribe at i-hit ang notification bell icon upang ikaw ay makakatanggap ng mga latest updates at videos na ilalagay ko sa aking YouTube channel. At inaanyayahan ko din po kayong i-follow ang aking official Facebook page na www.facebook.com/teacherzine. Maraming salamat! At kung handa ka nang matuto kung paano gawing mas professional at mas presentable ang iyong Microsoft PowerPoint presentation gamit ang slide bubble icons na ito, halina't panoorin na natin ang video tutorial na ito. So, ang una po nating gagawin para sa ating presentation is bubuksan po natin yung ating Microsoft Office 365, okay? Tapos, mag-i-insert po tayo ng blank presentation. Alright? So, mahalaga po na 365 ang ating gagamitin sa gagawin nating Microsoft Office presentation sapagkat mayroong transition na dito natin matatagpuan. Alright? So, insert po tayo ng new slide. Yung blank slide po. Alright? Yung wala po talagang nakasulat dyan. So, yung first slide, pwede po natin yung i-delete. Tatanggalin natin. Ayan. So, mayroon na po tayong empty slide here. So, ang susunod po natin gagawin ay lalagyan po natin iyan ng background. At gagamit po tayo ng color palettes. Ano nga ba yung color palettes? Ito yung parang set ng colors. Okay? Na pwede natin gamitin sa ating slide. So, pupunta po tayo sa ating browser. Halimbawa, dyan. Tapos, type po natin yung website na ito. colors.co. Alright? So, maglo-loading yan, of course. And, of course, sa website na ito, napakarami pong mga color palettes na pwede nating gamitin. Alright? So, X mo lang yan or cancel. And then, ang gagawin natin is, para makakuha ka po ng color palettes, pipindutin po natin yung explore button. Alright? So, pipindutin natin. At marami ka pong pagpipilian ng mga color palettes dito. Alright? So, makikita nyo, napakarami na pwede mo talagang magamit sa iba't ibang slides. Alright? O sa iyong presentation. So, ito kasi yung pipiliin ko ngayon sapagkat ito yung ginamit natin sa ating sample. So, ang gagawin natin is ika-copy po natin yung color palettes na ito. Print screen lang po natin. Sa akin, ang gamit ko po ay Lightshot for print screen. Mayroon din naman po tayong snipping tool na naka-default sa ating computer. Alright? So, click po natin yung copy. Okay? Copy. And then, ilalagay po natin iyon sa ating Microsoft PowerPoint presentation na ginawa. So, paste lang po natin. Ayan. So, makikita nyo, narito na po ang ating piniling color palettes. So, ang gagawin natin is set aside po muna natin ito sa may bandang ibabaw. Ayan. So, pagkatapos ay lalagyan na po natin ng background ng ating first slide. So, ano bang gagawin? So, i-lead nyo po yung mouse, of course, ating active slide. Tapos, right-click. Paki-click po yung format background. Okay? Format background. Tapos, mayroon naman po ditong options. Okay? So, dapat naka-solid fill. Tapos, click po natin yung color. Dito, yung drop box. And then, click po yung eyedropper tool. Mahalaga po ang eyedropper tool kasi po, kapag we are going to click it, mayroong pen na lalabas. At kung ano yung kulay na ma-detect ng pen, ay yun po ang magiging kulay ng ating PowerPoint presentation. Halimbawa, of course, i-click ko yung sky blue. Alright? Tingnan po.
Ayan, so naging sky blue po ang ating first slide. So ito na po ang magiging background ng ating first slide. At pagkatapos niyan ay i-duplicate po natin ang ating mga slides. Of course, sapagkat kung makikita nyo sa ating sample na presentation, ayan, mayroon po tayong 5 slides. Alright? So gagawa po tayo ng 5 slides. Basic, copy and paste. Alright? So, like that. Ayan. So, sa makikita nyo, mayroon na po tayong 5 slides. At lalagyan din po natin iyan ng iba't ibang backgrounds. Okay? So, the same process, format background, tapos color, eyedropper, at ano po yung kulay. Titinan ko po muna. Sandali lamang po. Alright? So, eto. Ayan. Tapos, for the third slide, same process. Ayan. Eyedropper, tapos yung yellow, sorry, at yung pang-apat nating slide, of course, eyedropper, at ito, at yung ating panghuling slide, yung may pagka-apple green, alright? Ayan, so mayroon na po tayong 5 slides kung makikita ninyo. 1, 2, 3, 4, 5. Perfect na perfect. Alright, so pwede na po nating tatanggalin yung color palettes dito. Alright? Para hindi po masyadong hindi po kayo maguguluhan. Ayan. So, ang susunod po nating gagawin ay mag-i-insert po tayo ng mga icons na gagamitin natin sa ating PowerPoint presentation. Saan nga ba natin ito kukunin? Pwede natin itong kunin mismo dito sa ating Microsoft Office 365. Pupunta lamang po tayo dito sa Insert. Tapos, mayroon po ditong icons button. Click po natin yan, insert an icon. Tapos napakaraming icon po na matatagpuan dito. Pwede po kayong pumili dyan. Okay? Pero in my case, I've decided na kukuha po ako ng mga free icons sa online or using the internet. Okay? So, ang gagawin ko is pupunta po ako dito sa aking browser. Tapos, search po natin yung website na flaticon.com. Okay? That's flaticon.com. Alright? Ito po yung isang free website ng mga icons. Okay? So, halimbawa, for my first slide, kukuha po ako ng icon na power button. Okay? So, click po natin yung power button or search po natin yung power button. Sorry. Ayan. At ito po. Ayan. Click ko po ito. Ito po yung napili ko. Just a moment. Ayan. So, para ma-download po natin ito, click lamang po natin yung PNG. Okay? Tapos, click free download. Alright? At pwede din po ninyong i-attribute yung may-ari ng icon na ito. So, nangyayari na download na po natin. So, titingnan po natin ito sa folder natin. Tapos, ika-copy po natin. Ayan. Copy. Tapos, punta po tayo sa ating PowerPoint presentation and paste. Voila! Ayan na po ang ating icon. Alright? So, sa akin po ay nakapili na po ako ng 4 remaining icons for my presentation. So, kukupihan ko, I will just copy them right away. Okay? Para ilagay ko po dito sa ating PowerPoint presentation. Alright? And magkakaroon po tayo ng little adjustments, of course, sa ating size para maging maliit po ang ating mga icons. Just a moment. Oh, what happened? Sorry. Ayan. So, konting adjustments lamang po sa kanilang mga sizes. Right? At itong bell icon. Don't you worry, temporary adjustments of the sizes lamang po para lamang po makita ninyo kasi i-adjust po natin yan mamaya, okay? At ayan. Tapos, ang susunod po natin gagawin ay mag-i-insert po tayo ng circle. Ang circle po ay magsisilbing layout ng ating mga icons, alright? Or kumbaga yung background ng ating mga icons. So, saan nga ba natin kukunin yan? Mag-i-insert po tayo ng auto shape. So, click again insert. Tapos, yung shapes na icon here. And then, insert shapes, alright? Click po natin to. At ito po. Para makagawa po kayo ng perfect circle, hold lamang po ang shift key. Ayan. At yan po ang ating perfect circle. So, in my case, ang background na I have decided na gamitin ko is black. Okay, yung color po ng ating circle na auto shape. So, dito po sa right click and then format shape, of course, then solid fill and then the color should be black. And for the line also, it should be black also. Alright? Ayan. Or pwede din po dito sa ating shape outline. Pwede po nyong i-click dyan. Alright? And then no outline. Ayan. Para black talaga yung kulay niya. Alright? So, ayan. Meron na po tayong circle.
Gagawa po tayo niyan mamaya ng 5 circle. Pero bago yan, i-activate po muna natin ang ating slide guides. Okay? Ito yung magsisilbing linya kung saan yung center. Maano natin kung saan yung center ng ating slide presentation. So, paano gawin yan? Click lamang po yung view button. Okay? Tapos, i-check po natin yung guides. Mayroong guides dito. Ayan. Check natin yan. At kung makikita nyo, mayroon na pong guide dito. Okay? So, ang gagawin natin is ilalagay po muna natin dito yung circle para makita po talaga natin kung saan yung center part. Ayan, kumbaga yan po yung center. Okay? Tapos, align left po natin. Paano nga ba siya i-align? Click lamang po natin yung shape format. Okay? Tapos, dito, mayroong align dyan. Tapos, click po yan. At, lalagay po natin po muna sa left, align left. Alright? Tapos, gagawa po tayo ng duplicate or duplication ng ating circles. So, click copy and then paste. Ayan. Meron po tayo dyan. At, another one. Alright. So, ayan. Now, para ma-balance po natin yung measurements ng ating circles, kumbaga yung intervals nila. So, ang gagawin natin, click po natin to. Yan, yung tatlong yan. Hold po natin yung control key. And then, click shape format. Tapos, pupunta din po tayo sa align. Okay? Tapos, click po natin yung distribute vertically. Okay? So, click natin yan. Madidistribute na po yung kanilang intervals perfectly. Okay? At, para makagawa din po tayo ng ating last 2 remaining circles, kasi 5 icons po yan. So, pwede din po natin itong kopyahin. Ayan. Tapos, ilalagay po natin dito sa ibaba naman. Ayan. So, pwede din po natin dyang i-click. Tapos, distribute vertically. Alright? Ayan. So, mayroon na po tayong 5 circles para sa ating mga icons. So, ang gagawin po natin ngayon ay ilalagay po natin sa front part ang ating mga icons sa front part po ng ating mga circles. Okay? So, highlight lang po natin. Tapos, i-move po natin dito sa center. Tapos, magkakaroon po tayo ng adjustments. Okay? Para ma-center po talaga natin siya. Yan. So, iisa-isahin ko po muna yung ating adjustments. If sa tingin nyo masyadong malaki yung icon nyo, inside the circle, pwede din po ninyong i-adjust yung size. Alright? And also itong bell icon, I think need siya i-center. Ayan. So, halimbawa, okay na siya. What we will be doing next is we will be inserting this rectangle tool. Okay? Paano nga ba? Click insert, tapos shapes, tapos itong rectangle tool, click po natin at gagawa tayo ng rectangle. Ayan, ito po yung ating rectangle. At ang gagawin po natin, make sure na isi-send po natin siya backward. Okay, send to back. So, dito sa ating options, merong send backward, then drop down, send to back. Ayan. So, naka-send to back na po ang ating rectangle. Pagkatapos niyan ay i-group po natin ang ating mga icons. Kabilang na po yung ating block layout. Okay? So, highlight lang po natin lahat. Drag. Ayan. Drag po natin. O pwede din Control plus G. Okay? Pagkatapos is mayroong option dito. Align, Group, Rotate. So, click po natin yung drop down ng group. Okay? Tapos, click Group. Ayan. So, naka-group na sila. Kung titingnan nyo, halimbawa, ayan. So, pwede ko siyang galawin as 1. So, ibabalik po natin. Tapos, make sure din po natin na naka-align center po sila. So, meron din po tayong align options dito. And then, click po natin align center. Ayan. Alright? So, ngayon ay ibabalik po natin. I-ungroup po natin ang ating mga icons. Alright? So, again, highlight po natin. Then, sa ating picture format, group, and then ungroup them all. Alright. And then, highlight po natin ulit. Tapos, ang mangyayari is, ilalagay po natin sila dito sa left side. I-move po natin dito sa left side. Ayan. Sandali lamang po. Kasi magsisilbi po silang active icons natin. Alright? Ngayon, ang susunod po natin gagawin ay isi-select po natin yung mga original natin na icons. Okay, ito.
highlight po natin silang lahat. Hindi po kabilang yung black na layout natin. Alright? So, ang gagawin natin, ika-copy natin. Gagawa tayo ng duplicate, tapos paste. Alright? Kasi gagawa tayo ng ating inactive na icons. Tapos, ito yung magsisilbing inactive icons natin. Ilalagay natin sila dito sa center part ng ating rectangle. Ayan. So, halimbawa, nasa center na sila. Ang susunod po natin gagawin ay iibahin po natin ang kulay ng ating rectangle para makita po talaga natin ang process. Okay? Kung paano siya mag-move, ganyan. So, ang gagawin ko, I decided to make this rectangle as color white. So, shape format and then the shape fill. It should be white. Tapos yung outline din po. Kung mapapansin nyo may blue color, i-remove po natin dapat yan. So, shape outline, dapat no outline yan. Para perfect na white po talaga siya. Alright? Pagkatapos is, yung mga inactive icons natin, ito, lahat na ito, iibahin po natin ang color niyan, okay? Para magkaroon po sila ng distinction. So, ang gagawin natin is pupunta lamang tayo sa ating picture format pagkatapos ating ma-highlight ang ating mga icons for inactive at picture format. Tapos sa color, pili ka dyan. Pipili ka po ng icon na gusto mo para sa mga inactive icons mo. Pipili ka ng kulay dito. So, in my case, ang pinili ko po is ito. Para po siyang naka-turn off kapag hindi po siya napili o kapag yung slide na iyon hindi napili. Alright? So, mayroon ng distinction. Ito po yung ating mga active icons. Tapos, ito din naman po ang ating mga inactive na icons. Alright? So, halimbawa, sa ating example kanina, ayan. So, play po natin siya. So, ito po yung ating active na icon. And then, ito po yung ating mga inactive kapag hindi po napili ang slide. So, kapag we will be clicking it, ayan. So, magiging active icon siya. Alright? Ngayon, ay babalik po tayo sa ating mga active na icons. So, ang gagawin po natin ngayon is i-group natin sila individually. Ano bang ibig sabihin ko dito? Ito, i-group natin sila para maging magkasama sila. So, group natin. Ayan. One na po sila. Ito din po, another one. Group lang po natin lahat. Alright? Para kapag we will be clicking already the slides, magsasama yung dalawa. Okay? And then, yung pang-apat, group po natin. Ayan. At ang ating pang-lima, panghuling active icon, group po natin. Ayan. So, pagkatapos nating mag-group yan, pupunta na naman po tayo muli sa ating mga inactive icons. Ang gagawin po natin is, we should make sure na ang ating mga inactive icons, i-highlight ko po muna, okay? Ito yung ating mga inactive na icons at i-highlight din po ninyo. Kasali po ang ating rectangle, ang ating white na rectangle. We will be sending them in front, okay? So, ito, halimbawa, na-highlight ko na silang lahat. So, picture format, and then, it should be bring forward, tapos drop down, bring to front. Okay? So, dapat nasa front po sila. Kasi, ang mangyayari po dyan, kapag i-move po natin, halimbawa, ganito, ayan. So, makikita natin na ang transition niya, hindi siya makikita kasi naka-front po ang ating mga inactive icons kabilang ang ating rectangle. Okay? So, ayan. Ibabalik ko po muna. At, ayan na po. So, nabalik na po natin yung ating active icon. So, ang susunod natin na gagawin ay magkakaroon po tayo ng hyperlinking. Ano bang ibig sabihin ng hyperlinking? Ito po yung parang i-connect po natin yung one slide to another slide. Okay? Sa pamamagitan ng pag-hyperlinking, matatransfer po tayo sa kung saang slide natin gusto. As long as naka-hyperlink po ang isang object na kasali sa ating slide. Alright? So, in that case, yung mga icons po ang ating hyperlink. Alright? So, ang mangyayari, we will be hyperlinking this one by one. So, itong first na icon, of course, this is for slide 1. This one for the second slide, and then the third, the fourth, and the fifth slide. Okay? So, paano gawin ang hyperlinking? Click po natin una nating inactive icon. Tapos, right-click. Click po natin yung link. Okay? Tapos, pwede po na, kapag lalabas po ito, click po natin yung bookmark. Okay? Yung first icon po natin, piliin po natin yung tamang slide. So, ito po yung ating slide 1 kasi ito po yung ating first icon. Ayan, naka-link na po siya. Okay? Tapos, yung second po natin na icon, click again link, bookmark, tapos slide 2. Ayan.
let's go along the way. Click for the third icon. It should be slide 3. Ayan. And for the fourth one, link. And then it should be slide 4. And our last inactive icon, link, bookmark, and then slide 5. Alright? And let's see kung gagana ba ang ating hyperlinking. Click po natin. And then if you will be clicking this one, okay, the bulb, let's see if magda-direct po sa ating slide 3. Ayan. Pero kung napapansin nyo, wala pa pong detalye, okay? At another one, ito, yung bell. Ayan. So, sa huling slide po ito. Alright? So, wala pa pong detalye. So, lalagyan po natin yan later. Okay? So, ngayon ay bumalik po
slide bubble icons. Alright? So, I think we're done. We're good. So, tingnan po natin kung mag-work out ito. Okay? Let's see. So, let's play or let's have a slideshow from the beginning. Ayan. Second slide. Third slide. Fourth slide. And fifth slide. At pwede din po ninyong skip. Ayan. Second, fourth, first, whatever slide you want. Perfect na perfect. And that's very successful po ang ating slide bubble icons. So, ang mangyayari po dyan, lalagyan nyo na lang po iyan ng mga detalye. Okay? Ayan. Amazing. Perfect. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. See you po sa aking mga susunod na informational at educational videos. Sa muli, maraming salamat at paalam!